Good day everyone, ayan, welcome back po sa ating channel. At ngayon ay pag-uusapan po naman natin at ibibigay ko sa inyo ano nga ba yung tatlong reasons o tatlong dahilan kung bakit kayo po ay nakaka-copyright sa YouTube channel. Okay, sa inyo pong pag-upload ng video. Okay, una pong dahilan. Yung paggamit po, pag-upload po ng video na mayroong music downloaded. Ano po? Yung music na galing sa ibang party. Halimbawa, hindi siya license o kaya ay galing YouTube. Dinownload nyo lang yung music, then inilagay nyo sa inyong video. Pangalawa, yung video na merong sounds galing video okay. Okay, nakaka-copyright po kayo. Okay? Now, paano nyo po masusolusyonan yon? Kasi ibibigay din po natin yung solusyon. Ano po? Paano nyo masusolusyonan ang ganong problema? Kailangan doon na lang po kayo kumuha ng music background doon po sa inyong video editor license. Maaring ito po ay binabayaran nyo sa Google Play Store. Ano po? At kayo nagbabayad monthly. Doon na po kayo maghanap. Ano po? Doon na po kayong maghanap ng audio o kaya ay music background na available po doon sa video editor nyo. Halimbawa po sa CapCut. Ano po? Sa KineMaster. Okay, doon na po kayo kumuha ng music background. Okay po, yun po yung solusyon doon para kapag in-upload nyo po siya sa YouTube ay hindi po kayo makaka-copyright. Tandaan, opo, totoo yun, na kahit po video okay sa Platinum o sa anumang uri ng video okay, na kapag kayo po ay nag-video lang na kayo kumakanta, makaka-copyright pa rin po kayo. Ano po? Kaya ingat-ingat lang po kapag kayo po ay na-copyright na. Okay. Pangalawa pong solusyon, halimbawa po kayo na-copyright na, ano pong gagawin nyo? Okay. Halimbawa na-copyright po kayo sa music. I-apply nyo po yun. I-apply nyo, may pipilapan kayo ng form kung ano po ba ang inyong intensyon, bakit nyo ginamit yung inyong music na yon. Pwede nyo pong ilagay doon ang inyong intensyon. Kung for entertainment purposes only, at ilalagay nyo doon na hindi, dinedeclare nyo na hindi nyo talaga pagmamayari yung music. Okay, minsan, ina-approve po ni YouTube, tinatanggal yung copyright, pero minsan nananatili rin yung copyright. Kaya, pwede rin yung pong deletein yung video kung wala pa talagang gaanong views. Kung kokonti pa lang ang views o yung number of views dun sa video yon na may copyright, tanggalin nyo na po o deletein nyo. Kasi maaaring maka-apekto po ito talaga sa inyong YouTube channel. Okay, next, ikalawang reason. Pangalawa pong reason o dahilan. Ano po? Bakit po kayo nagkakaroon ng copyright? Yung nadedetect na YouTube yung inyong logo o yung watermark na galing third party ang inyong video. Halimbawa po, nag-video kayo sa TikTok, dinownload nyo yung galing TikTok na video, ay may watermark po doon, may logo ng TikTok. Then, in-upload nyo siya sa YouTube. Madedetect po ni YouTube yon. So, ibig sabihin, ito na po yung second and third party na galing yung inyong video. Kaya be careful po sa pag-upload. Dapat talaga legit na kakukuha lang sa inyong camera o sa inyong cellphone ang inyong video. Ano po? Kaya dapat may knowledge po talaga kayo sa pag-e-edit po ng inyong video bago po kayo mag-upload sa inyong YouTube channel. At ang ikatlo naman po na dahilan kung bakit po kayo nagka-copyright ay yung pag-a-upload o pagre-uploading ng video na hindi nyo naman pag-aari. Ano po, uulitin ko po kasi ito yung naipaliwanag ko na po sa dati nating topic. Ano po, iwasan po ang pagre-upload ng hindi nyo naman po pagmamayaring video. Minsan, nagko-collaborate po kayo o kaya nagko-collab ng video. Minsan ay nagkakaroon po kayo ng ano po yung tinatawag, yung nag-a-upload po kayo ng video tapos nagre-reaction video, kumbaga, ano po. Pero kung tinanggal nyo po yung music, minsan nakakalusot po yon. Pero napaka-sensitive po, uulitin ko, nung music background.
Yun po kasi ang pinakamahalaga. At saka yung mga logo na minsan credited na ng YouTube account o ng YouTube channel. Ano po? Magbibigay po tayo halimbawa ng isang sikat na program na meron pong title o may logo. Ang TV program na iyon ay in-upload nyo sa YouTube, madedetect po iyon kasi yun po ay license. Ano po, pag sinabing license broadcast, minsan nadedetect ni YouTube na kayo po ay nag-copyright. Ano po, nagkopya kayo ng video na hindi nyo naman pag-aari. Ano po, ayan, sana po ay bigyan ko po kayo ng tulong, nagkaroon po kayo ng idea at kung paano nyo din i-resolve. Ano po, ang pinakahuli po na aking suggestion, manatili po kayo na mag-provide ng sarili nyong content. Ano po, mag-upload po kayo ng sarili nyong video na hindi pagmamay-ari po ng iba. Ano po, para at least ito po talaga ay inyo at hindi po magkaka-issue at hindi po kayo makaka-copyright ni YouTube. Maraming pong salamat.